Nasa mahigit 4.5 milyon na dami ng biyahero ang inaasahang dadagsa sa mga pantalan para ipagdiwang ang Kapaskuhan sa kani-kanilang mga probinsya. Samantala, pinapayuhan naman ng mga biyahero na mag-monitor sa mga social or official social media site ng kanilang shipping lines para sa posibleng suspensyon ng mga biyahe ng barko. Si Margot Gonzalez magbabalita. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga bagong pasilidad sa loob ng passenger terminal ng Manila North Port ang mga pangunahing opisyal ng Philippine Ports Authority o PPA. Ito'y kasunod na rin ng pagdagsa ng milyon-milyong pasahero kasunod ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kabilang sa mga bagong pasilidad sa Manila North Port ay ang nursing room, clinic, prayer room, kids playroom at ang air-conditioned area para sa mga buntis, PWDs at senior citizen. May sapat na ventilasyon sa loob ng pantalan. Meron ding standby ambulance para sa mga seryosong medical assistance. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang dagsa ng mga pasahero sa Manila North Port. May mga magkakabarkada at magkapamilya ring bebiyahe. Inaasahan ng PPA na magpipig ang bilang ng pasahero pagsapit ng December 22. Pari sa kanilang forecast, papalo sa mahigit 4.5 milyon ang bilang ng kabuang pasahero hanggang January 5, 2025. Inaasahan naman ang pantalan sa Batangas, Panay Guimaras, Mindoro, Bohol at Bicol ang may pinakamaraming pasahero. Ngayong Biyernes inaasahan ng PPA na nasa mahigit 200,000 ang mga biyahero sa lahat ng ports sa buong Pilipinas. Para iwas aberya, payo ng PPA sa mga pasahero, paghandaang mabuti ang inyong biyahe. Alamin ang mga bawal sa loob at mag-monitor sa mga official media sites sa mga shipping lines para sa posibleng suspensyon ng mga biyahe dahil sa low pressure area ngayon. Para hindi naman mahuli sa biyahe dahil sa traffic, dapat ay maagang pumunta sa pantalan. Well, get there early. Make sure na you monitor the social media sites of the shipping lines. I'm not sure if people are aware there is a typhoon beside Mindanao. So far, it has not been affecting our travel. So walang suspension as of now, but it could change the moment it comes closer or magkaroon ng landfall. So dapat mag-monitor, come early, monitor their tickets, tapos aware naman yung mga passengers natin sa mga bawal na dalhin nila, yung mga sharp weapons, bullets, etc. Huwag dalhin. Ang ibang biyahero, hindi naman nahirapan sa pagpabook at wala naman daw natanggap na abiso ng suspensyon, kaya tuloy-tuloy sila sa pagpunta sa pantalan para sa schedule ng biyahe ng kanilang barko. Prior to this, nagkuha na kami, nakakuha kami ng promo. Siguro a month ago pa. Hindi naman na sobrang nahirap. So far, wala naman pong kwan. Wala pa namang update ng cancellation. Tiniyak naman ng PPA na nakahanda mga pantalan sa pagdating ng anumang sama ng panahon. The ports have been instructed to conduct coordination and inspection of the facilities. So even before dumating yung bagyo, which is standard operating procedure for PPA, our port managers monitor the conditions of our ports. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMN9 News.